Paano kung sa kabila ng ilang taong paghihintay, pagdarasal at pagpapagamot ay hindi pa rin dumarating ang pinakahihintay ninyong anak? Para sa maraming Pilipinong mag-asawa, hindi lamang ospital at fertility clinic ang kanilang nilalapitan. May ilan ding naglalakbay patungo sa mga makasaysayang simbahan upang humingi ng lakas, pag-asa at biyaya mula sa Diyos. Ang pananampalataya ay maaari ring sabayan ng wastong pagpapatingin sa doktor. Ang pagbisita sa simbahan ay hindi pamalit sa konsultasyon sa OBGYN o fertility specialists. Ngunit para sa maraming mag-asawa, ang panalangin ay nagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob at kapanatagan habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. At sa video na ito, alamin natin ang mga simbahang pinupuntahan ng mga gustong magkaanak sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, San Agustin Church, Intramuros, Manila. Sa ikasampung pwesto ka-amazing ay ang San Agustin Church sa loob ng makasaysayang Intramuros. Ang opisyal na pangalan nito ay Church of the Immaculate Conception of San Agustin at Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation and Cincture. Natapos noong 1607, kinikilala ito ng National Museum bilang pinakamatandang nananatiling simbahang bato sa Pilipinas. Kasama rin ito sa 4 na Baroque Churches of the Philippines na inilagay sa UNESCO World Heritage List noong 1993. Hindi nakatalaga ang San Agustin Church bilang fertility shrine at wala rin itong ritual na katulad ng fertility dance ng Obando. Gayunpaman, pinupuntahan ito ng mga mag-asawang naghahangad ng tahimik at taimtim na lugar para sa personal na panalangin. Ang pangunahing imaheng Marian dito ay ang Nuestra Señora de la Consolación e Correa o Our Lady of Consolation and Cincture na matagal nang pinararangalan ng mga Agustinian at ng mga debotong humihingi ng aliw sa panahon ng matinding pagsubok. Para sa mag-asawang matagal nang naghihintay ng anak, ang pagpunta rito ay maaaring gawing isang tahimik na pilgrimage. Maaari silang dumalo sa misa, magsindi ng kandila kung pinahihintulutan, magdasal ng rosaryo at ialay sa Diyos ang kanilang pangamba, pagod at pag-asa. Hindi man direktang nauugnay sa fertility ang simbahan. Ang halos 4 na siglong katatagan nito ay nagiging makapangyarihang simbolo na kahit dumaan sa lindol, digmaan at pagkawasak ang buhay, maaari pa ring manatiling matatag ang pananampalataya. Number 9, Taal Basilica, Minor Basilica and Parish of St. Martin of Tours. Sa ikasyam na pwesto ka-amazing, mas kilala bilang Taal Basilica. Ang kasalukuyang dambana ay sinimulang itayo noong 1856 batay sa plano ng arkitektong si Luciano Oliver. Ang naunang bayan at simbahan ng Taal ay dating matatagpuan malapit sa lawa. Ngunit naapektuhan ng mapaminsalang pagputok ng Bulkang Taal noong ika-18 siglo, dahilan upang ilipat ang pamayanan sa kasalukuyang mas mataas na lokasyon. Madalas tawagin ang Taal Basilica na pinakamalaking simbahang Katoliko sa Pilipinas at isa sa pinakamalaki sa Asia. Ginagamit din ng lokal na pamahalaan at maging ng lumang historical marker ang paglalarawang pinakamalaking simbahang Katoliko sa silangan. Gayunpaman, mas maingat sabihing isa ito sa pinakamalalaking makasaysayang simbahang Katoliko sa rehiyon dahil maaaring mag-iba ang ranggo depende kung floor area, kapasidad, haba o kabuang sukat ng gusali ang pagbabatayan. Walang dokumentadong fertility ritual sa Taal Basilica, ngunit maraming pamilya ang nagtutungo rito para sa misa, pasasalamat at personal na kahilingan. Para sa mag-asawang nagnanais magkaroon ng anak, maaaring ialay ang kanilang panalangin kay Kristo habang humihingi rin ng pamamagitan ni San Martin de Tours, isang santong kinikilala dahil sa habag at pagtulong sa nangangailangan. Ang paglalakbay patungong Taal ay maaari ring gawing araw ng katahimikan, pag-uusap ng mag-asawa at pagpapanibago ng kanilang pangako na haharapin ng magkasama ang anumang resulta ng kanilang paghihintay. Number 8, Nuestra Señora del Pilar Parish. Sa ika-8 pwesto ka-amazing,
mas kilala sa tawag na Our Lady of Pilar Parish sa bayan ng Pilar, Bataan. Ayon sa talaan ng mga parokya ng Diocese of Balanga, itinatag ang parokya noong March 10, 1801. Nakatalaga ito sa Our Lady of the Pilar at ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing October 12. Maging ang pangalan ng bayan ng Pilar ay iniuugnay sa kanilang patronang si Nuestra Señora del Pilar. May mga popular na listahang nagsasabing dinarayo ang simbahan ng mga mag-asawang nahihirapang magkaroon ng anak. Gayunpaman, hanggang 2026 ay walang sapat na opisyal na dokumentong nagsasabi na ang parokya sa Pilar, Bataan ay kinikilalang pambansang fertility shrine o mayroon itong espesyal na fertility ritual. Mas tamang ilarawan ito bilang isang lokal na Marian Parish kung saan maaaring mag-alay ng personal na panalangin ang mga mag-asawa para sa katatagan ng kanilang pagsasama at sa biyayang magkaroon ng pamilya. Ang titulong Our Lady of the Pilar ay nagpapakita kay Maria bilang isang matatag na sandigan na nagtuturo sa mga tao patungo kay Kristo. Para sa mag-asawang dumaranas ng matagal na paghihintay, maaaring maging sentro ng kanilang panalangin ang salitang sandigan. Ang paghingi ng lakas upang hindi mawalan ng pag-asa, upang masuportahan ng isa't isa, at upang tanggapin ang kalooban ng Diyos, maaari silang dumalo sa misa, magdasal ng rosaryo at humingi ng basbas mula sa pari bago umuwi. Number 7. International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Sa ikapitang puesto naman, kawa-amazing, ay ang Antipolo Cathedral. Tahanan ng Our Lady of Peace and Good Voyage o Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Noong March 25, 2023, naging epektibo ang pagkilala rito bilang isang international shrine. Isinagawa naman noong January 26, 2024 ang solemn declaration nito. Kaya hindi na lamang ito basta national shrine, kundi isang pandaigdigang sentro ng Marian pilgrimage. Hanggang July 2026, patuloy ang taunang pilgrimage season at mga gawaing panrelihiyon sa dambana. Ang orihinal na imahe ay dinala mula Mexico patungong Pilipinas noong 1626. Nakilala itong Our Lady of Peace and Good Voyage dahil sa tradisyong iniuugnay ang imahen sa ligtas na paglalakbay ng mga barkong tumatawid sa mapanganib na karagatan. Dahil dito, karaniwang humihingi rito ng proteksyon ang mga manlalakbay, OFW, driver at mga pamilyang magsisimula ng bagong yugto sa buhay. Hindi ito opisyal na fertility shrine, ngunit ang simbolismo ng isang mabuti at mapayapang paglalakbay ay malapit sa karanasan ng mga mag-asawang naghahangad magkaroon ng anak. Ang fertility journey ay maaaring mahaba, magastos at emosyonal, kaya maaaring ipanalangin dito hindi lamang ang positibong resulta, kundi pati ang ligtas na pagbubuntis, maayos na panganganak at kalusugan ng ina at sanggol. Marami ring nagpapalabas ng sasakyan sa Antipolo, kaya maaaring isabay ng mag-asawa ang panalangin para sa kanilang mga biyahe, patungo sa ospital, laboratorio o fertility clinic. Number 6. Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church, Manila. Ang opisyal na titulo mula 2024 ay Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, St. John the Baptist Parish. Itinatag ang parokya noong 1588. At dito nakalagak ang tanyag na imahen ni Jesus Nazareno. Ang imahen ay dinala mula Mexico noong panahon ng Kalakalangalyon at kalaunay inilipat sa Quiapo kung saan nabuo ang isa sa pinakamalawak na debosyon kay Kristo sa Pilipinas. Tuwing January 9 ay ginugunita ang traslasyon, ang paglipat ng imahen patungo sa Quiapo. Bukod sa malaking prosesyon, makikita rin sa simbahan ang iba't ibang anyo ng popular na debosyon tulad ng pagnonobena, pag-aalay ng misa, pagbabasbas, paghawak sa imahen o damit nito at taimtim na personal na pagdarasal. Nililinaw mismo ng simbahan na ang tunay na debosyon ay kailangang humantong sa mas malalim na pananalangin, pananampalataya at paglilingkod sa kapwa. Hindi partikular na fertility devotion ang kay Jesus Nazareno. Gayunpaman dinadala ng mga deboto sa Quiapo ang halos lahat ng uri ng mabibigat na kahilingan, karamdaman, kabuhayan, problema sa pamilya at mga sitwasyong tila wala ng solusyon. Para sa mag-asawang nahihirapang magkaanak, ang imahen ni Kristong pasan ang krus ay sumasagisag sa pagtitiis at hindi pagsuko. Maaari nilang ipanalangin hindi lamang ang magkaroon ng anak, kundi ang kakayahang manatiling buo ang
kanilang pagsasama kahit dumaan sila sa pagkabigo at matagal na paghihintay. Number 5, Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Sa ikalimang pwesto, ka-amazing, ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, tahanan ng orihinal at pinakamatandang kilalang religious relic sa Pilipinas na nakatalaga sa banal na sanggol na si Jesus. Ayon sa tradisyon, ang imahen ng Santo Niño ay ang handog ni Ferdinand Magellan kay Reyna Juana O'Hara Humamay noong 1521 matapos ang kanyang pagbibinyag. Ang imahen ay muling natagpuan noong 1565 at dito higit na lumawak ang debosyon ng Santo Niño de Cebu at sa buong bansa. Hindi opisyal na patron ng fertility ang Santo Niño. Gayunpaman, dahil si Kristo ay inilalarawan bilang isang bata, natural para sa ilang mag-asawa na iugnay ang kanilang panalangin sa pagnanais na magkaroon ng sanggol. Maraming deboto ang dumadalo sa misa, pumipila upang masilayan ang imahen, nagsisindi ng kandila sa dagkutanan at nakikibahagi sa Friday devotion. Ang pinakamalaking taunang pagdiriwang ay ang kapistahan ng Santo Niño at ang sinulog tuwing ikatlong linggo ng Enero. Para sa mag-asawang pupunta rito, maaaring ituon ang panalangin hindi lamang sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pagiging handang magulang. Maaari nilang hilingin ihanda sila sa responsibilidad, sakripisyo, gastos at pagbabago sa buhay na kaakibat ng pagpapalaki ng isang bata. Ang Santo Niño ay hindi isang anting-anting na otomatikong nagbibigay ng kahilingan. Para sa pananampalatayang Katoliko, ang imahen ay paalala na si Jesus ang pinagmumula ng pag-asa at ang bawat bata ay isang buhay na dapat mahalin, alagaan at protektahan. Number 4, Simala Shrine, Monastery of the Holy Eucharist. Sa ika-4 na pwesto ay ang Himalaya Shrine o Monastery of the Holy Eucharist sa Lindogon, Sibonga, Cebu. Itinatag ito noong 1998 ng Marian Monks of Eucharistic Adoration. Kilala rin ito bilang Our Lady of Lindogon Shrine at naging isa sa pinakasikat na Marian pilgrimage destination sa Visayas dahil sa malakastilyong arkitektura nito at sa napakaraming debotong nag-aalay ng kanilang mga kahilingan. Sumikat ang Simala matapos kumalat ang mga ulat tungkol sa umano'y pagluhan ng imahen ng mahal na birhen at sa mga panalangin pinaniniwalaang nasagot. Mahalagang sabihin na ang mga ito ay mga salaysay at paniniwala ng mga deboto at hindi dapat ipresenta bilang siyentipikong patunay. Sa loob ng complex ay karaniwang makikita ang mga liham ng pasasalamat, larawan, saklay at iba pang bagay na iniwan ng mga taong naniniwala na nakatanggap sila ng kagalingan o biyaya. Kabilang sa mga kahilingang dinadala rito ay ang paggaling sa karamdaman, tagumpay sa pagsusulit, proteksyon ng pamilya at pagkakaroon ng anak. Gayunpaman, walang opisyal na garantiya ang Simala Shrine tungkol sa fertility. Ang mga mag-asawang pupunta rito ay maaaring magsulat ng personal na panalangin, dumalo sa misa, magkumpisal kung may schedule at taimtim na magdasal sa harap ng mahal na birhen. Dapat ding igalang ang dress code, katahimikan at iba pang alituntunin ng monasteryo dahil una sa lahat, ito ay isang sagradong lugar ng panalangin at hindi lamang tourist attraction. Number 3, Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, matatagpuan sa Manaoag, Pangasinan. Ang mahal na birhen ng Manaoag ay tinatawag ding Apo Bakit ng mga lokal. Ang pangalan ng Manaoag ay iniuugnay sa salitang Pangasinan na nangangahulugang tumatawag, batay sa tradisyon tungkol sa pagpapakita ng mahal na birhen sa isang magsasaka. Sa paglipas ng mga siglo, naging isa ito sa pinaka-dinadayong Marian pilgrimage site sa Pilipinas. Napakahalaga ng taong 2026 para sa Manaoag. Dahil noon lamang April 22 ay ipinagdiwang ang sentenaryo ng canonical coronation ng imahen, 100 taon mula sa makasaysayang koronasyon noong 1926. Libo-libong deboto at mga leader ng pamahalaan at simbahan ang dumalo sa pagdiriwang. At tinatayang aabot sa 1 milyon ang maaaring makibahagi sa mga activities kaugnay ng sentenaryo. Hindi eksklusibong fertility shrine ang Manaoag, ngunit maraming mag-asawa ang nagpupunta rito para sa personal na kahilingan, paggaling at biyaya ng pamilya. Sa halip na ituring ang pagdalaw bilang isang transaksyong kapalit ng panalangin ay anak,
Mas makabuluhang gawin itong panahon ng pagsuko ng takot at pagkabalisa. Maaari silang mag-alay ng misa, magdasal ng rosaryo at humiling ng pamamagitan ng mahal na birhen upang gabayan sila sa kanilang pagpapagamot, sa posibleng pagbubuntis at sa pagbuo ng isang pagmamahal sa tahanan sa anumang paraang maaaring dumating ang kanilang magiging anak. Narito na tayo sa number 2, Kawawmazing, Our Lady of Remedies Parish, na mas kilala bilang Malati Church. Itinatag ang parokya noong 1588 at noong 1624, dinala ni Fray Juan Guevara mula Spain ang imahen ng Nuestra Señora de los Remedios na hanggang ngayon ay nakalagak sa pangunahing altar. Ang lumang simbahan ay nakaharap sa Plaza Raja Sulaiman at Manila Bay at isa sa pinakakilalang makasaysayang simbahan sa Maynila. Malakas ang koneksyon ng Malati Church sa mga ina, sanggol at panganganak dahil kinikilala ang Our Lady of Remedies bilang patrona ng childbirth o panganganak. Sa kasaysayan ng debosyon, dinadala ng mga ina ang kanilang mga sanggol sa mahal na birhen, habang ang ibang magulang ay humihingi ng panalangin para sa kanilang mga anak na may karamdaman. Dahil dito, mas direkta ang kaugnayan ng Malati Church sa motherhood at childbirth, kaisa sa maraming pangkalahatang pilgrimage churches sa listahang ito. Para sa mag-asawang nagnanais magkaanak, maaaring hilingin dito ang biyaya ng paglilihi, ligtas na pagbubuntis, maayos na panganganak at kalusugan ng magiging sanggol. Maaari ring manalangin ang babaeng nagkaroon ng miscarriage o komplikasyon sa pagbubuntis para sa emosyonal at espiritual na paghilom. Ngunit mahalagang tandaan na ang titulong Our Lady of Remedies ay hindi nangangahulugang dapat talikuran ang gamot o doktor. Ang panalangin at medikal na pangangalaga ay maaaring magsabay habang ang mag-asawa ay patuloy na umaasa at gumagawa ng responsableng hakbang. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, Kawawmazing. Number 1, National Shrine of San Pascual Bailon, matatagpuan sa Obando, Bulacan. Ang pinakasikat at pinakadokumentadong simbahan sa Pilipinas na direktang iniuugnay sa panalangin para sa fertility at pagkakaroon ng anak. Dito ginaganap taon-taon mula May 17 hanggang May 19 ang Obando Fertility Rites. Hanggang May 2026, patuloy itong dinagsa ng mga deboto at mag-asawang humihingi ng biyaya ng pag-aanak. 3 patron ang pinararangalan sa magkakasunod na araw. Ang May 17 ay para kay San Pascual Bailon na hinihinga ng pamamagitan ng mga mag-asawang nagnanais magkaroon ng anak. Ang May 18 ay para kay Santa Clara de Asis na iniuugnay sa mga panalangin para sa mapapangasawa at sa biyaya ng supling. Ang May 19 naman ay para sa Nuestra Señora de Salambao na kaugnay din ng kasaganaan, pangingisda at magandang ani. Pagkatapos o kasabay ng mga gawaing panrelihiyon, sumasayaw ang mga deboto sa prosesyon habang inaawit ang tradisyonal na Santa Clarang Pinong-Pino. Hindi ordinaryong sayaw lamang ang ginagawa rito. Para sa mga deboto, ang bawat hakbang ay isang pisikal na anyo ng panalangin, isang paraan ng pagpapahayag ng matinding pagnanais, pagtitiwala at pasasalamat. May mga bumabalik kasama ang kanilang mga anak bilang pagtupad sa pangakong muling sasayaw kapag natupad ang kahilingan. Gayunpaman, nililinaw pa rin na walang garantiya ang ritual at hindi ito kapalit ng fertility treatment. Ang tunay na kahulugan ng Obando Pilgrimage ay ang patuloy na pag-asa, pagkakaisa ng mag-asawa at paniniwalang sa gitna ng paghihintay, hindi sila nag-iisa. Mula sa tahimik na San Agustin Church hanggang sa makulay at makasaysayang fertility dance ng Obando, ipinapakita ng mga simbahang ito kung gaano kalalim ang pananampalataya ng mga Pilipino pagdating sa pagbuo ng pamilya. Para sa ilan, ang sagot sa panalangin ay maaaring dumating sa pamamagitan ng natural na paglilihi, tulong ng medisina, pag-ampon o ibang landas patungo sa pagiging magulang. Ngunit higit sa anumang milagro, mahalagang manatiling magkaagapay ang mag-asawa, sapagkat ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng anak, kundi sa pagmamahalan, paggalang at pananatiling magkasama sa gitna ng pinakamahabang paghihintay. Ikaw, Kawawmazing, alin sa mga simbahang ito ang napuntahan mo na?
May kwento ka rin ba ng panalangin natupad? Ibahagi ito sa comment section sa ibaba. At syempre, kung gusto mo pa ng mga wow amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.